Alright, good day mga kabakal, good day. Maraming salamat sa suporta at patuloy tayong dumadami sa ating Facebook page, Draw Dinala Kabakal Edward Alan TV, at ganoon din sa ating Facebook, Kabakal Edward TV. So sana ay patuloy kayo na mag-subaybay, mag-support sa aking Facebook page, at ganoon din, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Ayan. So today, basic lang, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng consumables materials for mga gas welding process. Gas welding bracing process. So yun. Okay. Unahin natin yung mild steel. So ito yung klase ng mild steel, kung makikita ninyo. MS200. It could be 3.5 diameter or 5.0, 2.0 diameter. At ginagamit to for gas welding ng mga mild steel, no? Yung mga tin sheets natin, basta mild steel, ito ang ginagamit natin. Okay? Alright. So, ito naman yung cast iron consumables. Yan. 5.0 diameter, meron din ito 3.0. So, maganda itong ginagamit sa, syempre, cast iron material, no? Yan. Pwede nyo siyang gamitin sa ganyang position, or even sa mga plate, basta cast iron, pwede nyo gamitin yan. Just make sure na kailangan mayroon tayong gas flame setting na oxidizing flame. Kasi kailangan ito ng slight excess oxygen. Okay? Cast iron. Click natin. Skip. Okay. Okay, the next one is the alumag. Alumag. Gamitin natin yung alumag. Pakita natin sa inyo. Ayan. So, alumag, ginagamit natin to sa gas welding ng aluminum, or pwede rin natin to gamitin sa TIG welding, aluminum. Okay? So, sa gas welding process ng alumag, kailangan natin ng excess acetylene. So, the flame setting is carburizing flame. Okay? Carburizing flame ang kailangan natin na setup sa alumag. Okay? Tignan natin. The next one, ito. Flux coated bronze. Okay. Flux coated bronze, maganda tong ginagamit din, steel. Dito, sa pag-bracing ng dalawang cast iron material na hindi masisira yung kanyang cast iron material. Yung kanyang malleable and nickel properties, hindi masisira. Pwede natin gamitan ito, bracing method, hindi welding, no? Ulitin ko, iba yung welding, iba yung bracing. Bracing is yung pinagbaband lang natin yung dalawang materials. So ito, ginagamit ko din to sa mga hole repairing, sa brass, sa bronze. Hindi nyo lang to pwedeng gamitin sa seawater pipe like copper nickel pipe tsaka York Alpro pipe. Ayan. The next one is itong bronze. So bronze parehas pa rin, ganun din. Pwede nyo sa gamitin sa brass, sa tanso. Yung bronze, pwede nyo siyang gamitin dito sa tinatawag nila na overlaying bead, gliding surface. Pwede nyo itong gamitin. And hindi nyo ito pwedeng gamitin sa York Alpro pipe and iron copper nickel pipe. Dito recommended gamitin. Okay. Next one is wear bro. Wear bro is good for building up of missing pipes. Halimbawa, yung inyong mga gear is nabunge, no? Nabunge yung mga gear. Pwede nyo itong gamitin para ipang-build up dun sa nasira na granahe o gear, or even the thread. Pwede nyo itong pang-build up, tapos i-repaste nyo na lang, ano nyo na lang ulit yung kanyang surface, no? Or yung shape niya, kukunin nyo yung shape ng gear. Okay. FC wear bro. Flux coated wear bronze.
So the next one is yung dalawang klase ng silver. Unahin natin yung AG45, AG60. Silver 60, yun yung may coated. Ito yung may coated na material ng silver. And ito yung consumable material na AG45, walang flux coated. Ito flux coated, AG60, AG45, walang flux. Okay? So, anong kaibahan nilang dalawa? Parehas silang silver pero ang application nila is medyo kakaiba, no? Yung AG45 is good for capillary action. So, pag sinabing capillary action, meron ako rito material na ni-ready. Ito, lilinisan nyo lang yung surface ng plate. Ganun din yung inyong copper pipe. So, pagka nalinisan nyo na yan, dalawa na yan, puputol lang kayo ng kaunti. Kaunting-kaunti lang. Sabihin natin na 5mm. 5mm, 10mm, isa lang. Ilagay nyo dun sa loob, tag-isa, or even dun sa pagitan nila. Tapos, pasadahan nyo lang ng flame, neutral flame sa paligid. And then, mapapasin ninyo na yung inyong filler rod, pagka yan nalulusaw, nagkakaroon ng paggapang sa mga surface niya, sa mga edges niya, sa loob hanggang sa labas, pati dito sa pagitan ng pipe na yan. Yun ang tinatawag na capillary action. So, this AG45 is good for capillary action. Ano naman ang trabaho ang ginagamit dito sa AG60? So, this is good for bracing different materials, stainless, mild steel, brass, bronze, copper pipes. Yun. Ito rin ay ginagamit sa pagpatching ng York Albro pipe and copper nickel pipe. Yun yung mga seawater pipe. Ang halimbawa ko doon is yung plate. Example, yung tubo, no? May butas. Wala tayong TIG, wala tayong G-TOW. So, pwede natin i-repair by using gas welding process, gas bracing process. Ikakat natin yung plate, linisan yung surface ng pipe. Ito yung surface ng pipe. Ipapatong nyo ng ganyan, just put flux, no? Flux. Yung liquid flux niya para for good surfacing cleaning. At tatanggalin niya, i-eliminate niya yung mga oxidation ng ating material. And then once na hit nyo na yan using gas welding torch, i-apply nyo na to sa mga gilid-gilid hanggang sa malagyan ninyo ng patch, ginagano ninyo, tinatakpan natin yung butas. So maganda to, recommended to sa mga seawater pipes. Kung wala tayong G-TOW process, ito yung temporary repair na ginagamit natin sa barko. So ayan, ito yung ilang klase lang sa aking consumables materials ng gas welding and bracing. So I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kinds na dinemo sa inyo ngayon. This is only basic ideas, basic information para magkaroon kayo ng basic na kaalaman, paunang kaalaman sa tatakakin ninyo kung gusto niyo maging fitter sa barko. Dahil meron tayo iba't ibang klase ng materials dito sa barko at lahat walang ibang gagawa kundi tayo ng mga fitter. So napaka-importante na alam natin kung para saan ba ginagamit yung bawat consumables, electrode or consumables material na meron tayo. Okay? Kasi hindi lang tayo puro SMAW sa barko. Pero minsan may makakatsamba nga, may TIG machine, may G-TOW process, no? So ganoon ka-importante na meron tayong mga ideas sa mga different kinds of electrodes, consumable electrodes, and our material, syempre. Importante yung plane setting, alam din ninyo. So, yun lang mga kabakal. Sana patuloy kayong sumuporta sa aking Facebook page. Dradinala Kabakal Edward TV. Yan. Ganun din sa aking YouTube channel. Sana dumami pa tayo at tutuloy natin yung pag-post natin, pag-share natin ng mga ideas dito sa barko. Trabaho ng isang fitter, welder, machinist, number 1 oiler, lahat na sa barko. So, please subscribe to my Facebook and YouTube channel, Kabakal Edward TV. Thank you. Brrr!